Alam nyo, yung sinasabi sa atin nitong si Claire na pinagbabantaan tayo na wag daw tayo kundi pakukulong tayo kung inciting to sedition. Alam nyo naman yan ang pananakot nila dahil ayaw nila ayaw nila matanggal sa posisyon. Siguro habang buhay na nilang gustong maupo dyan, no? So ayaw nilang matanggal. No, pero ito sa akin. Tingnan niyo mabuti ha. Hindi naman namin kailangan ito madaliin. Hindi namin ito kailangan gawin sa marahas na paraan. Hindi namin ito kailangan gawin ng illegal. Napaka-importante. Ang dami po na nag-rally ngayon sa buong Pilipinas at sa buong mundo. Ang dami po, ang dami po. And that is enough. That is enough to convince ICC na si Tatay Digong that there is something wrong with this government. Hindi po pwede na ikaw ay pinagbibintangan na maraming napatay, crimes against humanity. Pero ganyan na nagmamahal sa'yo? That is impossible. Enough na yung napakita natin. At alam nyo, sa dami ng nagrarally kanina, I'm sure marami ng politiko na nag-iisip kung sila ay tataya pa rin kay Marcos. Kasi marami ngayong mga politiko, talagang politiko. Mas bilib pa nga ako dun sa mga hardcore na nandoon eh. Pero yung mga politiko na nagsasayaw sa gitna, yan ang karamihan. Kung asa ng pakinabang. Yung talagang hindi naman Duterte, hindi naman pula, hindi naman dilaw, basta sayaw lang ng sayaw kung saan may pakinaban nandoon sila. Enough na yung napakita natin ng buong mundo, ng buong Pilipinas kung gaano ang suporta ng taong bayan sa mga Duterte. That is enough. Kaya hindi na natin kailangan ng mga sinasabi nilang inciting to sedition. Dahil tandaan nyo po, magkakaroon po ng impeachment. Didesisyonan ang mga bagay-bagay ng ICC patungkol kay Duterte, even yung kanyang temporary release, no? Na iba ang tawag nila, pero parang ganun, temporary release, makikita nila, pinulitika lang tong tao na ito. Pinulitika lang si Tatay Digong. Oh. At yung mga balimbing na politiko, iiwan na niyan isa-isa si BBM. Maraming ganyan. Even BBM is balimbing. Iisipin mo. Ngayon nakakuntsaba sa dilaw. 'Di ba? Yung mga yan, dating sip-sip kay Duterte. O di ba napakasip-sip niyang si Marcos kay Duterte? Even niligawan niya yung si VP Sara para siya makatakbong presidente. So, marami po tayong na-convince dito sa nangyari ngayon. And alam nila, this is just an intro. Hindi sila tatantanan ng taong bayan. Ako naniniwala, sure win na dito ang PDP. Sure win na dito ang Duterte, ang PDP, ang 10 senatoriables ng PDP. Sure win na. Sa nangyari ngayon, kitang-kita, gusto talaga nila si Tatay Digong. And this election is not about Lacson. It's not about Tito Soto. It's not about Pastor Kibuloy. It's not about Attorney Jimmy Bondoc. It's about Team Duterte and Team Marcos. Yan na lang talaga ang pipiliin ng taong bayan. Kasi pag nagboto ka sa alyansa, it means you are voting for BBM. At pag nagboto ka sa PDP, it means you're voting for Tatay Digong. Diyan maraming kakabahan. Kaya nga sinasabi kong paulit-ulit sa inyo at dahan-dahan nagkakatotoo, may mga kumakalas at kakalas pa diyan sa Team Alyansa, diyan sa Team Bongbong. Paano pa yung iba? Yung naninindigan pero may agenda, no? So napakaliwanag na pinakita na ang Pilipino, I think it's safe to say, more than half ng Filipinos dissatisfied sa nangyayari sa gobyerno ni Marcos, and more than half of Filipinos
mahalang Duterte. Sila ay sumisigaw. Sila ay umiiyak sa kanilang puso kaya sila nag-a-attend ng rally. Iyan po ay walang ayuda. Tandaan po natin Mr. Romualdez, yung mga nag-attend ng rally na yan, walang ayuda. Sa katunayan, sila pa gumastos. Umaambon pa yan. Sa ibang lugar, umulan pa. Sa katunayan, ako ngayon ay sinisipon kasi dito rin sa bahay namin, nag-uulan. No? Pero dinagsa pa rin ng taong bayan. Yung iba nga, giniginaw dahil dyan sa Netherlands, malamig. May nagrally pa sa Antarctica. May nagrally pa sa Timor-Leste. Iba't ibang panig. Ganyan po. Ganyan po ang pagmamahal ng taong bayan. So tingnan po natin. Unahin muna natin ito. Mamaya na yung mga 5 pang pulis huhulihin. Kanya-kanyang gimmick ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa kanyang 80th birthday. May mga pa-concert at meron pang mga OFW na umuwi sa Pinas. Nasa frontline ng balitang yan ang aming Mindanao correspondent, Bril Montalvo. Hindi nagpatinag para sa 80th birthday ni Digong. Kinantahan din nila ng happy birthday si Duterte. Ilan sa mga narito ang overseas Filipino workers na sinadya pa raw umuwi. Naghahanda na rin daw sila pumunta sa the Netherlands kung saan nakakulong si Duterte sa detention facility ng International Criminal Court. I just came from Singapore to support you. Happy 18th birthday, good health. We wish you to come back. We will wait for you strong, buhay, malakas. Lahat ng pamilya namin since 2016, minahal ka, pinaglaban ka namin. Bitbit din ng karamihan sa kanila ang plaka na may mga mensahe kay Digong. Pero dahil may yan ba may crimes against humanity? Hindi isolated case yan Buong Pilipinas ulit nag-iiyakan. Isa sa Quiapo Church, lumipat ang mga Duterte supporters sa Minjola. Nagtungo rin sila sa... Maraming ninervyusin dyan sa Minjola. Balita ko, dinisperse na nga daw dyan May ninenervyos, no? Alam nyo, mga adik ngayon kinakabahan na. May balita ko may aalis daw na adik. Kinakabahan na. Siguro ngayon, malamig-lamig pa naman, maulan-ulan. Tapos ganyan, no? Nako, siguro yung mga adik nang gagalaiti. Pag mahal na mahal nyo yan si Tatay Digong, siyempre, sino bang magagalit kay Tatay Digong kung hindi adik o komunista? Diba? Siguro, nag-ano na yung mga adik na yan. Nako, naggagalaiti. Yung aalis. No, may aalis. Malapit na. May aalis na adik sa Pilipinas. Grabe. Pag nakabalik talaga si Tatay Digong, at naging mayor to ng Davao, naku, ang Davao po malinis Malinis naman po yan sa mga adik. Pero lilinisin pa. Naku, matatakot. Nangangatog ng mga adik. Tapos na naman sila. Hindi na naman sila makakatira. Oo. Pero alam nyo, dapat kung kayo adik, natutuwa kayo kay Tatay Digong. Kasi marami akong narinig na mga adik, katunayan, sila nga ay nagpapasalamat kay Tatay Digong. Bakit? Nabago buhay. Nagbagong buhay sila. Oo. Kasi siyempre, delikado sila Talagang, may kalalagyan sila kay Tatay Digong. Diba? Ikukulong yan. So, dahil doon, nagbagong buhay sila. Meron nga akong kakilala, isang magulang siya, no? At kaibigan pa niya si Tatay Digong. This is a true story, Kaibigan niya si Tatay Digong. At hiningi niya konsulta. Yung anak niya, adik. Kinuusap ni Tatay Digong. Ngayon, sober na. Ilang taon na. Hanggang ngayon, hindi na nag-a-addict. Di ba? Ayan po ang epekto ng Tatay Digong. Paano hindi mo mamahalin yan? Ginawa niyang mapayapa ang kalsada natin. Ang dating krimen, violence sa Davao, alam natin yan. Ngayon napakalinis, di ba? Bonifacio Shrine at Plaza Miranda.
Dinagsa rin ng mga supporters ng dating Pangulo ang Rojas Avenue sa baluarte ng mga Duterte na Davao City. Dito sa Davao City, yung yung rally dyan. Kung ito ginawa sa EDSA, mas marami itong nag-rally ngayon kesa EDSA People Power 1. Ang dami po niyan. Alam mo, kung ito nangyari sa Maynila, magsisialisan ng mga adik. Tapos na ang laban. Nagsilayparan na ang mga adik sa Pilipinas. Global Filipino Solidarity Program ang tawag nila sa pagtitipon. Isinara rin kaninang hapon ang ilang kalsada dahil sa dami ng tao. Meron ding mga nag-perform sa mismong venue. Ang ilang poste sa gilid ng kalsada may nakakabit na mga pulang laso na may nakalagay na Bring Duterte Home. Agaw atensyon din ang higanting cake ng dating Pangulo na may agila pa sa tuktok. Bago naman ang mismong programa, sinalubong ng Duterte supporters ang kanyang kaarawan sa pamamagitan ng isang manyanita sa labas mismo ng kanyang bahay. Higit 2,000 uniformed personnel naman ang ipinakalat sa lungsod para sa seguridad. Nagbabalita mula sa frontline. Yan. So yan po ang pangyayari sa buong araw at magtutuloy-tuloy kasi sa ibang bansa ay magse-celebrate pa lang sila, no? So pagpatuloy natin, sana po ikalat natin tong video na ito at tayo manatiling sumisigaw, nakikipaglaban sa mapayapang paraan. Isigaw natin ang ating kailangan sa gobyerno na hindi nila na ibibigay sa atin, ang kulang nilang trabaho, ang kulang nilang serbisyo at ang pagnanakaw nila dito sa mga ayu-ayuda na sinasabi ni Mayor Magalong, no? So maraming pagkukulang tong ating gobyerno. Ipagpatuloy natin ito. Again, makukuha natin ito sa mapayapang paraan. Makukumbinsi natin yung mga nasa gitna. Bakit mahal na mahal ng tao ang Duterte? At doon sa mapagsamantala, lilipat na yan. Kasi, alam mo, ang mga politikong may agenda, takot yan sa taong bayan pag nagsama-sama. No? So ako, hinihingi ko lang sa inyo, isa lang ang request ko. Vote straight PDP. Huwag na po tayong maglagay ng galing sa alyansa. 10 po ang PDP senatorial balls. Kayo na bahala magdagdag kung sino yung dalawa. Basta lang, siguraduhin po natin na ang loyalty ay na kay Tatay Digong. Ganon din sa mga congressman, higit sa lahat sa congressman. Para mawalan ng abusado diyan sa Congress kasi sila yung mahilig mag-hearing, sila yung mahilig magpatawag ng vloggers, sila yung mahilig sila yung nagpa-impeach kay BP Sara. So sa mga congressman na iboboto nyo, sa mga party list na iboboto ninyo, huwag nyo pong kakalimutan. Yung mga pumirma sa impeachment ni BP Sara, huwag nyo na pong iboto. At tingnan nyo po kung saan sila nakaalyado. Kung sila ay sip-sip kay Marcos at walang paninindigan, kung sila ay sip-sip kay Romualdez at walang paninindigan, huwag nyo na po iboto. Make sure ang iboboto nyo may pagmamahal na tunay sa Duterte. Simulan natin baguhin ang bansang Pilipinas ngayong eleksyon. This is very, very important. Ipanalo po natin itong eleksyon. Huwag po natin iiwan kahit isa. Pakiusap, kahit isa, huwag po nating iwan na senatorial balls ng PDP. Bit-bitin po natin silang lahat. Pakiusap lang po. Napaka-importante niyan. Ha?